Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1421. Ang proseso ng acupuncture ay hindi komplikado, ngunit hindi rin ito masyadong mahirap. Ang pinakamahirap na bahagi ay kung paano dahan-daw ang ilipat ang enerhiya sa kanyang katawan sa katawan ng pasyente. Dati, sinabi rin ni Director Wang sa iba na ang paraan ng paggamot ni Huang Feng ay pangunahing acupuncture at ang paggamit ng panloob na puwersa. Sa makatuwid, nang makita ng lahat ang operasyon ni Huang Feng ngayon, hindi na sila nagulat. Gayunpaman, nag-imbito rin sila ng mga taong marunong gumamit ng panloob na puwersa noon, ngunit wala itong epekto. Pinalala pa nito ang sitwasyon ng pasyente. Ito ang dahilan kung bakit hindi naniniwala ang lahat na kayang pagalingin ni Huang Feng ang pasyente gamit ang internal force noon. Ito ay hindi isang random na hula, ngunit may mga halimbawa bago. Gayunpaman, sinabi ni Huang Feng na siya ay 70% sigurado, na ikinagulat ng lahat at kasabay nito, mayroon din silang mga inaasahan. Makalipas ang halos kalahating oras, ipinasok ni Huang Feng ang lahat ng pilak na karayom sa katawan ng pasyente at isa-isang inilipat ang enerhiya sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba mula sa dati. Sa pagkakataong ito, hindi agad nabunot ni Huang Feng ang mga pilak na karayom. Sa halip, lumingon siya sa iba at nagtanong, "May alam ba sa inyo kung paano magpamasahe?" "I do." Agad namang lumabas ang isang professor at sinabing, "Karamihan sa mga taong ito ay bihasa sa Chinese medicine, kaya medyo maganda ang acupuncture at masahe." "Very good, you help him on the head and massage according to the method I said. Don't use too much strength and don't be too fast," sabi ni Huang Feng. Okay, hindi naramdaman ng propesor na may mali sa utos ni Huang Feng. Tinutulungan nila ngayon si Huang Feng, kaya natural na sundin ang mga tagubilin ni Huang Feng. Pagkatapos, tinuruan ni Huang Feng ang tao kung paano magpamasahe. Ang diskarteng ito ay natutunan ni Huang Feng sa medikal na libro, ngunit dahil hindi niya ito nasanay, alam ni Huang Feng kung paano ito gagawin, ngunit maaaring hindi niya ito magawa ng maayos. Ngayong may eksperto na sa lugar na ito, tiyak na hindi niya pipiliin na gawin ito sa kanyang sarili. Ang masahe ay maaaring makatulong sa pasyente na mas mapawi ang nerbiyos, upang ang enerhiya na kakalipat pa lang ni Huang Feng ay maaaring mas maisama. Ang prosesong ito ay tumagal ng halos kalahating oras. Ang masahe na ito ay hindi ang uri ng informal na masahe sa maliit na hair salon sa kalye, kaya't nakakapagod pa rin. Gayunpaman, walang sinabi ang eksperto. Kung hindi sinabi ni Huang Feng na huminto, hindi siya titigil, kahit na siya ay pagod sa oras na ito. Okay. Sa wakas, naramdaman ni Huang Feng na ang enerhiyang inilipat niya ay mahusay na nasisipsip, kaya huminto siya. Narinig ito ng tao at dahan-daang nakahinga ng maluwag. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at pinanood si Huang Feng na dahan-daang naglalabas ng mga karayom. Hindi nagtagal at naalis ni Huang Feng ang lahat ng pilak na karayom. Sa oras na ito, ang mukha ng pasyente ay malinaw na nagpakita ng isang mapula-pula na kulay. Gayunpaman, ang pinakamahalagang kondisyon ng pasyente ay ang mga nerbiyos sa utak, at malinaw na hindi ito mapapagaling sa isang pagkakataon. Gayunpaman, ang acupuncture technique ni Huang Feng at ang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi dapat balewalain. Sa makatuwid, kahit na siya ay nagsagawa lamang ng isang paggamot, ang epekto ay napakalinaw. Ang epekto ng paggamot ay mas mahusay kaysa sa naisip ko. Pagkatapos ng halos 3 araw ng paggamot, ang pasyente ay dapat na gumaling. Inalis ni Huang Feng ang mga pilak na karayom at mahinang sinabi, "Maaari itong gumaling sa loob ng 3 araw." Ang mga casual na salita ni Huang Feng ay walang pinagkaiba sa biglaang pagpalakpak ng kulog sa tenga ng iba. Ang sakit na hindi nila nagawang gamutin noon, sa mga kamay ni Huang Feng, ay maaaring gumaling sa loob lamang ng ilang araw. Kahit na mapagaling ni Huang Feng ang pasyenteng ito, aabutin ng hindi bababa sa 1 o 2 buwan para isipin ng mga taong ito na posible ito. Bilang resulta, talagang sinabi ni Huang Feng na maaari itong gumaling sa loob ng halos 3 araw, na lampas sa inaasahan ng lahat. Oo, hindi hihigit sa 5 araw. Ito ay higit sa lahat dahil ang pasyente ay matanda na.
Kung hindi, ito ay tiyak na mapapagaling sa loob ng 3 araw, sabi ni Huang Feng. Matapos makita ang epekto ng kanyang unang paggamot, mas kumpiyansa si Huang Feng na mapapagaling niya ang pasyente, at mas may kumpiyansa siyang nagsalita. 3 hanggang 5 araw, hindi ba masyadong mabilis? Hindi ba hindi kumpleto ang paggamot? May maingat na nagtanong. Ngayon pa lang, natalo na sila ng teknik ni Huang Feng, kaya nang makausap nila si Huang Feng, hindi na sila bastos gaya ng dati. Sa halip, inilagay nila si Huang Feng sa pantay na posisyon. Hindi. Umiling si Huang Feng at sinabing, "Siyempre, ang paggaling mamaya ay napakahalaga pa rin. Hindi ako magaling sa bagay na iyon. Sa oras na iyon, kailangan kong guluhin kayo." Ginawa ito ni Huang Feng dahil ayaw niyang ang lahat ng kredito ay sa kanya lamang. Kung tutuusin, ang mga taong ito ay mga doktor ng pasyente noon, at siya ang dumating mamaya. Ang bawat tao ay dapat magkaroon ng kredito, na siyang pinakamahusay na resulta. Bukod dito, si Huang Feng mismo ay talagang hindi masyadong mahusay sa pagpapagaling. Ang ganitong bagay ay dapat ipaubaya sa mga propesyonal. Walang problema iyon. Ilang iba pang mga propesor at eksperto ang nakarinig sa mga salita ni Huang Feng at mabilis na sumang-ayon. Lalong kitang-kita ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Naunawaan din nila na ito ay si Huang Feng na nagbabahagi ng kredito sa kanila. Sa pag-aakalang ayaw ni Huang Feng na monopolyo ang kredito, lahat ay may mas magandang impresyon kay Huang Feng sa kanilang mga puso. Kung gayon ang paggamot ngayon ay magtatapos dito. Ako ay mauna. Maaari kang gumawa ng isang simpleng pagsusuri sa kanya. Ang pasyente ay dapat magising sa 1 oras, sabi ni Huang Feng. Ang iba pang mga bagay ay hindi kailangan ni Huang Feng dito. Ayaw ni Huang Feng na manatili rito. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay binabantayan ng husto. Pakiramdam niya ay maraming pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Dahil sa pakiramdam na ito, labis na hindi komportable si Huang Feng. Kaya naman, nang matapos siya, gusto na niyang umalis. Hindi pinilit ni Direk Wang at ng iba pa si Huang Feng na manatili. Pagkatapos ng lahat, alam din nila na si Huang Feng ay isang dabbler lamang sa mga kasanayang medikal. Kahit magstay siya dito, wala namang silbi. Pagkaalis ni Huang Feng, agad na inayos ni Direk Wang at ng iba pa ang pasyente upang masuri. Bukod dito, dahil ang mga instrumento at kagamitan dito ay ang pinaka-advanced, ang mga resulta ng pagsusuri ay lumabas ng napakabilis. Bumubuti na talaga ang kondisyon ng pasyente. Bulalas ng isang tao. Bagamat sinabi ni Huang Feng na kaya niyang pagalingin ang pasyente noon, hindi sila nang ahas na lubusang paniwalaan ito bago makita ang mga resulta. Bukod dito, ang kondisyon ng pasyente ay bumuti ng husto pagkatapos lamang ng unang paggamot. Hindi nakapagtataka na nagulat ang lahat. Ang sitwasyon ay mas mahusay kaysa sa naisip namin. Tama, talagang hindi ka panipaniwala, talagang hindi ka panipaniwala. Sa tingin ko ay tiyak na malulunasan ni Huang Feng ang kanyang sakit. Oo, siguradong kaya niya. Sunod-sunod na nag-echo ang iba. Lalong gumanda ang kanilang kalooban. Kung tutuusin, kung may nangyari sa Big Boss na ito, masyadong malaki ang impact. Siyempre, ayaw nilang may mangyari sa pasyente. Kabanata 14:22, bilasan mo at sabihin mo ang balitang ito sa mga pinuno. Lahat sila ay naghihintay ng balita dito. May biglang naisip na professor at sinabi, "Oo, pumunta ka agad. Napakaraming araw na ang lumipas. Araw-araw, may balitang hindi maganda. Sa wakas, may magandang balita." Sabi ng isa na may ngiti sa labi. Labis din ang pag-aalala ng ibang mga pinuno sa kalagayan ng Big Boss na ito. Hiniling nila na iulat nila ang pinakabagong sitwasyon ng kanyang kalagayan araw-araw. Noong nakaraan, araw-araw na nag-uulat ng masamang balita si Direk Wang at ang iba pa. Ngayon nasa wakas ay may magandang balita na iulat, ang lahat ay naiganhawahan. Kasabay nito, lalo silang humanga at nagpapasalamat kay Huang Feng. Sa kabilang panig, binalak ni Huang Feng na mamasyal pagkatapos umalis sa lugar na nagparamdam sa kanya ng kaunting depresyon. Hindi pa siya nakapunta sa Imperial Capital dati. Palagi niyang iniisip na kapag nagkaroon siya ng pera sa hinaharap, tiyak na pupunta siya sa Imperial Capital para tingnan at maglaro. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon. Gayunpaman, si Suyamo at ang iba ay wala sa kanyang tabi,
na naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunting panghihinayang. Mayroong maraming mga lugar upang maglaro at makita sa Imperial Capital. Hindi sapat ang kalahating araw. Sa kabutihang palad, si Suyamo at ang iba pa ay pupunta sa Imperial Capital pagkalipas ng ilang araw. Sa oras na iyon, magiging mas interesante para sa kanila na lumabas at maglaro ng magkasama. Naglaro si Huang Feng sa labas hanggang sa matapos siyang maghapunan. Dahil hindi siya nagmaneho ng kanyang sasakyan, nakasakay na lang siya ng taxi pagbalik niya. Ang taxi driver ay mula sa Imperial Capital at medyo madaldal. Masaya rin si Huang Feng na makipag-chat sa kabilang partido. Matapos malaman ng kabilang partido na si Huang Feng ay hindi mula sa Imperial Capital, nagrekomenda rin siya ng maraming masaya at masasarap na lugar kay Huang Feng. Bang! Habang ang taxi driver at si Huang Feng ay masigasig na nag-uusap, isang kotse ang biglang lumabas sa gilid at direktang tumama sa harap ng taxi na inuupuan ni Huang Feng. Ang buong harapan ng taxi ay nabasag. Ang driver na nakikipag-chat kay Huang Feng ngayon ay naging meat patty on the spot. Ang swerte ni Huang Feng ay medyo nakabuti, ngunit siya rin ay nahihilo at nagsuka ng dugo. Ito ay dahil mayroon siyang malakas na panloob na lakas. Kung hindi, maaaring namatay siya sa napakalakas na epekto. Nagpumiglas si Huang Feng na bumaba ng taxi. Noon lang niya napagtanto na ito pala ay isang pulang Ferrari na sports car na nakabangga sa kanyang sasakyan. Ang sports car ay hindi nagdusa ng maraming pinsala, at ang kalidad ay hindi masama. Bumaba sa sasakyan ng isang binata na puno ng amoy ng alak. Napatingin siya sa sariling sports car at saka tumingin sa sirang taxi. He muttered discontentedly, "Anong malas? Kaka-pick up lang ng sasakyan at nasira. Paanong nagmaneho ang maldita na driver na iyon?" Si Huang Feng ay malapit at narinig ang lahat ng kanyang mga salita. Lalo siyang nagalit. Nakasakay siya ngayon sa taxi. Wala namang problema ang taxi driver. Ito ay normal na pagmamaneho. Ito ay ang pulang sports car sa likod ng biglang sumugod at direktang bumangga sa taxi. Masasabing kasalanan lahat ng sports car. Ngayon, nakita ng taong ito ang sitwasyong ito at wala ni Katie Ting na pagkakasala. Sa halip, sinisi niya ang taxi driver. Sa pag-aakalang muntik na siyang mamatay dito, humakbang pasulong si Huang Feng at direktang sinundo ang kabilang partido. Sumigaw siya, "Paano ka magmaneho? Wala ka bang mata? Mabilis na." Nagmamaneho sa lugar na ito, at nagmamaneho ng lasing. Patay na ang driver. Ito ay pagpatay. Pagpatay, alam mo ba yon? Panipi, hindi niya masisisi si Huang Feng sa kanyang galit. Isang tao na kachat lang niya ay namatay sa harap niya ng ganun-ganun lang. Wala man lang siyang panahon para iligtas siya. Isa pa, muntik na siyang mamatay. Buti na lang medyo gumanda ang swerte niya. Kailangang malaman ng isang tao na kahit na malalim ang kanyang panloob na lakas, hindi siya maaaring mamatay. Kung ngayon lang siya nasa harap, namatay na siya. Paanong hindi magagalit si Huang Feng? "Sino ka? Alam mo ba kung sino ako? Bilasan mo at bitawan mo ako. Kung hindi, patay ka." Walang kahit kititing na kasalanan o takot ang binata. Sa halip, binyantaan niya si Huang Feng. Puno ng puot ang mukha niya. Gayunpaman, nang magsalita siya, ang amoy ng alak sa kanyang bibig ay nasa buong mukha ni Huang Feng, na nagpasimangot kay Huang Feng. "Bulag ka ba? Nakapatay ka ng tao. Hindi mo ba nakita?" Galit na sabi ni Huang Feng. "Kung patay na siya, patay na siya. Taxi driver lang. Paano kung patay na siya? At most, magbabayad lang ako ng pera." Walang pakialam pa ring sabi ng binata. Tila ang namatay na tao ay hindi isang tao, ngunit isang langgam. Nang makitang napakagaan ng ibang partido ang pagtrato sa buhay ng isang tao, talagang hindi napigilan ni Huang Feng. Sinuntok niya ang mukha ng kabilang partido, at biglang namamaga ang mata ng kabilang partido. Ang suntok ni Huang Feng ay puno ng puot, at ang mga mata ng kabilang partido ay hindi malinaw na makakita. "Ah, mata ko, hindi nakikita ng mata ko. Anong ginawa mo sa akin, bakla ka? Papatayin kita." Nakita rin ng binata na hindi siya makakita ng malinaw sa isang mata, at biglang sumigaw. Sa oras na ito, marami ng pedestrian sa paligid ng pinangyarihan. Mas dumami na ang mga naglalakad dito, at ngayon ay nagkaroon ng traffic accident, kaya mabilis itong nagdulot ng traffic jam. Sumugod din ang traffic police.
Dapat sabihin na ang kahusayan sa trabaho ng pulisya ng trapiko ay medyo mahusay. Hindi nagtagal matapos ang aksidente sa trapiko dito, at sumugod sila. Siyempre, indirectly din nilang nailigtas ang binata. Kung hindi, ang susunod na suntok ni Huang Feng ay mapilayan din ang kabilang mata niya. Patay ka! Patay ka! Matapos iligtas ang binata ng traffic police mula kay Huang Feng, tinakpo niya ang kanyang mga mata at paulit-ulit na inulit kay Huang Feng. Malamig na tiningnan siya ni Huang Feng. Ang suntok kanina ay hindi ganap na nagpakalma sa galit ni Huang Feng. Kung tutuusin, may namatay dito, at muntik na siyang ma-aksident. Ang galit ni Huang Feng ay hindi mapatahimik ng isang mata lamang ng kabilang partido. Hindi lang niya ito pinatay, na napakapagparaya sa kanya. Gayunpaman, halatang hindi ito alam ng binata. Pagkatapos niyang makatakas mula kay Huang Feng, patuloy siyang tumatawag. Ang kahulugan ng kanyang mga salita ay naghahanap siya ng mga koneksyon para patayin si Huang Feng. Nang makita ng pulis trapiko na hindi siya pinapansin ng binata, wala siyang pagpipilian kundi tanungin si Huang Feng tungkol sa sitwasyon. Sinabi ni Huang Feng sa pulis trapiko ang lahat ng nakita niya. Kitang-kita na ang binata ang ganap na may pananagutan sa bagay na ito. Ang kabilang partido ay nagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alkohol. Posible pa nga nalasing siya sa pagmamaneho. Lalo pang nag-iba ang personalidad niya. Kuya, payo ko sa iyo. It's best to settle this matter privately. May ulong sa tabi ni Huang Feng. Bakit? Tanong ni Huang Feng na nakakunot ang noo. Tingnan mo ang plaka niya. Kung makikipagtalo ka sa kanya, wala itong maitutulong sa iyo, sabi ng lalaki. Tapos may pinatay siya. Hayaan mo na lang, sabi ni Huang Feng. Siguradong hindi siya kapos sa pera. Pagdating ng panahon, bibigyan niya ng maraming pera ang pamilya ng namatay. Matatapos na ang usaping ito, at baka hindi na ituloy ng pamilya. Sabi ng lalaki. Kabanata 14:23, lalong lumalim ang pagsimangot ni Huang Feng. Alam din niyang ginagawa ito ng taong ito para sa kanyang kapakanan. Sa kanyang opinyon, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Huang Feng. Hindi kailangang makisali si Huang Feng. Baka hindi na siya ituloy ng pamilya. Si Huang Feng ay wala ring magawa. Alam din niyang ito ang karaniwang pamamaraan ng mga mayayaman na ito. Gumamit sila ng pera upang malutas ang mga problema. Halimbawa, kung ang pamilya ng namatay na driver ay hindi gusto ang kanyang pera at hindi nais na ayusin ito ng pribado, maaaring wala silang makuha sa huli. Ang mga mayayaman na ito ay maaaring gumamit ng pera upang malutas ang maraming problema. Gayunpaman, ayaw ni Huang Feng na pabayaan ang bagay na ito. Gusto niyang humingi ng paliwanag para sa driver. Siyempre, ibabalik din ni Huang Feng ang kabayaran para sa pamilya ng driver. Gayunpaman, si Huang Feng ay walang oras upang hanapin ang binata para sa paliwanag. Dahil dito, iniligpit ng binata ang telepono at lumapit kay Huang Feng na may mayayabang na mukha at sinabing, "Anak, patay ka na." Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang hitsura ay hindi nakakatakot. Ang isang mata niya ay namamagana parang pambansang kayamanan. Siya ay nasa napakalungkot na kalagayan. Kasama, narinig mo rin. Tinakat niya muna ako, sabi ni Huang Feng sa taong ngayon lang, at saka, sa tingin ko ay hindi posible na ayusin ito ng pribado. Tiyak na hindi pumayag ang binata na ayusin ito ng pribado. Sa halip, sinabi niya kay Huang Feng, gusto mo bang ayusin ito ng pribado at humingi ng pera? Hindi isang pagkakataon. Noong una ay gusto kong magbigay ng pera, ngunit ngayon ay hindi na ako magbibigay ng kahit isang sentimo. Hintayin mo ako, hahayaan kitang mabulok sa kulungan. Panipi, makulong man ako o hindi, mukhang hindi mo kayang magdesisyon, sabi ni Huang Feng. Bukod dito, ang responsibilidad para sa bagay na ito ay malinaw na sa iyo. Ikaw ang naging sanhi ng pagkamatay ng isang tao, at ngayon ay wala kang kahit kititing na pagsisisi. Ang taong dapat makulong ay dapat ikaw. Panipi, hehe, anak, matigas pa rin ang ulo mo kapag malapit ka ng mamatay. Tinuyan ng binata si Huang Feng. Kasama, naniniwala ako na dapat ay mayroon ka ng paghuhusga tungkol sa kung sino ang pangunahing responsable sa aksidenteng ito, sabi ni Huang Feng sa pulisya ng trapiko. I'm warning you, be careful with your words. You can't just say whatever you want. Banta ng binata. Inilalagay nito ang taong iyon sa isang mahirap na posisyon.
Alam din niyang may kaunting bigat ang kanyang mga salita. Gayunpaman, hindi siya makapagsinungaling habang nakadilat ang mga mata. Kaya naman, nagnganga siya ng ngipin at sinabing, siya ang may kagagawan nito. Habang nagsasalita ay tinuro ng taong iyon ang binata. Bahagyang natigilan ang binata. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang bigyan ng babala ang kabilang partido ay ganoon pa rin ang sasabihin ng taong ito. Mainit kaya ang lalaking ito na kara-rating lang at walang alam. O isa lang siyang tanga. Okay, tandaan mo ito. Itinuro ng binata ang traffic police at sinabing walang kahit kititing na takot sa mukha. Maya-maya, may dumating na isa pang sasakyan. Parang kilala ng taong bumaban ng sasakyan ng binata. Pagkababa ng sasakyan ay sinimulan niyang kausapin ang binata. Bukod dito, ang kanyang saloobin ay napakagalang. Hindi nagtagal, lumakad ang binata kay Huang Feng. Una niyang inihayag ang kanyang pagkakakilanlan kay Huang Feng, pagkatapos ay sinabi kay Huang Feng na may seryosong mukha, pakiusap sumama ka sa amin. Bakit? Tanong ni Huang Feng. Sadyang, manakit ng tao, sabi ni Qin Guang, na siyang kadadating lang. Napatingin siya sa katabi niyang binata. Obviously, siya ang tinutukoy niya. Mukha namang proud ang binata. Hindi mo man lang ako tinanong kung anong nangyari. Nakinig ka lang sa side niya sa kwento at gusto mo akong ilayo. Hindi mo sinusunod ang procedures, sabi ni Huang Feng. Bagamat hindi ito ang kanyang teritoryo, si Huang Feng ay hindi masyadong natakot. Naalala niya kung para saan siya naroon. Bukod dito, miyembro siya ng National Security Agency. Bakit ang dami mong sinasabi na walang kaparirikan? Sumama ka na lang sa amin kapag hihilingin namin sa iyo, naiinip na sabi ni Qin Guang. Ano naman sa kanya? Dapat pupunta rin siya. Itinuro ni Huang Feng ang binata at sinabi. Siyempre pupunta rin siya. Biktima siya, sabi ni Qin Guang. Biktima siya. Ano ang masasabi mo sa taong iyon? Itinuro ni Huang Feng ang driver na kakalabas lang. Nang makita ang kaawa-awang kalagayan ng driver, hindi napigilan ni Qin Guang at ng binata na sa muka. Sinabi ni Huang Feng nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, ang taong iyon ay pinatay niya. Anong uri ng biktima siya? Kalokohan. Halatang random ang pagdadrive niya. Ano ang kinalaman nito sa akin? Confident na sabi ng binata. Ganun ba? Tanong ni Huang Feng. Sige, hindi yun ang problema ko. Pananagutan ko lang ang katotohanan na nanakit ka ng mga tao. Sumama ka sa akin, sabi ni Qin Guang. Pagkatapos noon, tinulak niya si Huang Feng para sumakay sa kotse. Hindi tumanggi si Huang Feng. Gusto niyang makita kung paano ito haharapin ng mga taong ito sa huli. Sumunod din sa kanila ang binata. Gayunpaman, ang kanyang pagtrato ay ganap na naiiba mula kay Huang Feng. Walang pinagkaiba sa pagitan niya at ni Huang Feng. Bukod dito, pagdating doon ay nanatili muna ang binata at saka umalis. Para kay Huang Feng, kailangan niyang manatili sa loob sa lahat ng oras. Walang pakialam si Huang Feng. Sa katunayan, napaka-cooperative niya. Sinagot niya ang anumang itanong ng mga taong iyon. Kung bakit niya binugbog ang binata, napakasimple lang. Lasing ang binata at pinatay ang driver. Bilang karagdagan, muntik na niyang patayin si Huang Feng, ngunit hindi nagsisi ang binata. Kaya naman, binugbog niya ang binata ng may galit. Masyado kang malupit. Manatili ka dyan at pagnilayan ang iyong sarili, sabi ng lalaki kay Huang Feng. Pagkatapos nito, pinigil niya si Huang Feng. Hey, friend, anong ginawa mo para makapasok ka dito? Si Huang Feng ay hindi nanatili sa isang selda. May iba pang mga bilanggo sa detention center. Nang makita nilang pumasok si Huang Feng, tinanong nila siya. Binabugbog ko ang mga tao, sumulyap si Huang Feng sa kanila at sinabi. Ikaw, binugbog mo ang mga tao. Sa payat at mahina mong katawan, sino ang kaya mong talunin? Hindi ka naman mabubugbog di ba? Sabi ng isa pang tao. Ang taong iyon ay mas malakas kaysa kay Huang Feng. Hindi nakakagulat na sinabi niya iyon. Gusto mo bang subukan? Bagamat nakipagtulungan siya sa investigasyon ng pulisya noon, hindi man lang nabawasan ang galit sa kanyang puso. Ito ang pinakamalapit na Huang Feng sa kamatayan. Dati, kapag nahaharap siya sa mga delikadong sitwasyon, handa siya para lagi niyang maiwasan ang panganib, ngunit sa pagkakataong ito ay halatang iba. Wala siyang kahit kititing na katumpakan at muntik ng mamatay. Paanong hindi ito magagalit sa kanya? Hoy, medyo mayabang ka.
Tingnan ko kung ano ang kaya mo, sabi ng lalaki. Pagkatapos noon, naglakad siya papunta kay Huang Feng na may malupit na ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ng ibang tao ang sitwasyong ito, lahat sila ay tumingin kay Huang Feng ng may simpatiya. Tila nakikita na nila ang kaunos-lunos na wakas ni Huang Feng. Kabanata 1424, makalipas ang 1 minuto, sa silid kung nasaan si Huang Feng, may sumigaw. Si Huang Feng ay nakaupo pa rin sa parehong lugar. Nakahawak sa tiyan at nakaluhod sa lupa ang matipunong lalaking nang aasar sa kanya noon. Parang papel ang mukha niya. Paano na, gusto mo pa bang subukan? Sumulyap si Huang Feng sa kabilang partido at sinabi. Hindi. Kinawayan ng matipunong lalaki ang kanyang kamay at sinabing. Walang bakas ng dating bangis. Anong biro? Ngayon lang, hindi man lang bumangon si Huang Feng. Casual niyang sinipa siya. Lumipad palabas ang kanyang 200 jin na parang papel. Paanong hindi niya malalaman kung gaano kalakas si Huang Feng? Kung patuloy siyang mahihirapan sa kanya, hindi ba yun ang panliligaw kay kamatayan? Kung ayaw mong subukan, pagkatapos ay mawala ka. Huwag mong istorbohin ang aking pahinga, sabi ni Huang Feng. Oo, mawawala ako. Tumango ang matipunong lalaki at yumuko kay Huang Feng. Pagkatapos noon, pinilit niyang bumangon, gustong lumayo kay Huang Feng, ang halimaw na ito. Para naman sa iba sa kwarto, puno ng paghanga ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Huang Feng. Sa oras na ito, walang nang ahas na gumawa ng inisyatiba upang pukawin si Huang Feng. Alam nilang lahat kung gaano kalakas si Huang Feng. Ang matipunong lalaki ay nagturo sa maraming tao noon ng leksyon, ngunit sa huli, pagdating kay Huang Feng, madali siyang natamba. Masyadong halata ang gap. Walang pakialam si Huang Feng kung ano ang iniisip ng mga taong iyon sa kanya. Gusto lang niyang manahimik at i-relax ang nerves para makarecover sa impact ng nakaraang aksidente. Buti na lang hindi siya inistorbo ng mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, hindi pa rin makatulog ng maayos si Huang Feng. Sa kalagitnaan ng gabi, muli siyang inilabas. May gustong mag-interrogate sa kanya. Dahil dito napangiwi si Huang Feng. Wala naman siyang ginawang seryoso. Tsaka medyo cooperative siya dati. Kailangan bang sadyang guluhin siya at huwag hayaang matulog? At sa pagkakataong ito, mas masama ang ugali ng mga taong iyon kaysa dati. Huang Feng, ipinapayo ko sa iyo na maging tapat. Walang silbi ang pagsisinungaling, sabi ni Qin Guang kay Huang Feng. Anong sinabi ko? Ang sinabi ko noon ay ang katotohanan, sabi ni Huang Feng. Gusto mo pang manligaw? Nangyari ang aksidente dahil hindi sumunod ang driver sa traffic rules. Pagkababa mo ng sasakyan, wala kang pakialam. Tinakat mo ang may-ari ng Ferrari at hiniling mo sa kanya na bigyan ka ng pera para ayusin ang usapin. Kung hindi, ay demanda mo siya sa ilegal na pagmamaneho, tama ba yon? Blackmail ito, alam mo ba yon? Sa huli, hindi pumayag ang may-ari ng Ferrari, kaya nagalit ka at inatake siya, napilayan. Ito ang ulat ng diagnosis ng ospital, sabi ni Qin Guang. Natigilan si Huang Feng sa mga salita ni Qin Guang. Hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay tahasang binabaluktot ang katotohanan. Halatang sangkot dito ang anino ng binatang iyon. Huminto sandali si Huang Feng bago sinabing, kailangan kong humanga sa kakayahan mong gumawa ng mga kwento. Sayang at hindi ka nagsusulat ng mga nobela na may ganoong talento. Huang Feng. Paano mo nasabi yan? Panoorin ang iyong mga salita. Ang nasabi ko lang ay ang buong kwento. Kung aamin ka at magkakaroon ka ng magandang ugali pagdating ng panahon, mas magaan ang parusa mo, sabi ni Qin Guang. So sinasabi mo na walang problema ang may-ari ng Ferrari? Tanong ni Huang Feng. Siya ay biktima. Hindi niya kasalanan ang aksidente. Siya rin ay binyantaan mo at nasaktan mo. Siyempre, wala siyang pananagutan. Sa kabaligtaran, ang kabilang partido ay nais na panagutin ka, sabi ni Qin Guang. You're protecting him so blatantly. Hindi ka ba natatakot na may mangyari? Nagpasya ang pulisya ng trapiko na ang aksidente ay kasalanan ng Ferrari sa lugar, sabi ni Huang Feng. Huang Feng, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Mag-ingat ka baka kasuhan ka namin ng paninirang puri. Medyo nagalit si Qin Guang. Medyo namumula ang mukha niya habang nakatitig kay Huang Feng. You can convict me whatever you want.
Anyway, magaling kang gumawa ng kwento, casual na sabi ni Huang Feng. This is the statement. Kung walang problema, pirmahan mo. Kumuha si Qin Guang ng isang pirasong papel at naglakad papunta kay Huang Feng. Tumingin si Huang Feng sa kanya ng nanunuya at sinabing, sa tingin mo ba pipirmahan ko ito? Kailangan mong pirmahan kahit ayaw mo. Sabi ni Qin Guang, sa kahinayla ang kamay ni Huang Feng at pilit siyang pinirmahan. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya may galaw ang kamay ni Huang Feng. Si Huang Feng ay nakaupo pa rin doon, hindi gumagalaw, nakatingin sa kanya ng may paghamak. Malalim na napukaw ng tingin ni Huang Feng ang kabilang partido, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya may galaw si Huang Feng. Kung hindi ka pumirma, mananatili ka rito. Huwag mo nang isipin ang pagtulog. Sa wakas ay nalaman ni Qin Guang na hindi niya mapipilit si Huang Feng na pumirma kahit ano paman, kaya maaari lamang niyang iwanan ang ganoong malupit na pangungusap. Pagkatapos, lumabas siya ng silid, naiwan si Huang Feng na mag-isa sa silid. Napaayos si Huang Feng sa upuan at hindi makagalaw. Nakabukas din ang mainit na ilaw sa silid, kaya hindi maipikit ni Huang Feng ang kanyang mga mata para makatulog. Sa katunayan, ang hindi alam ng mga taong iyon ay kung gugustuhin ni Huang Feng, maaari siyang makawala sa kontrol ng upuan anumang oras. Isa pa, walang masyadong epekto sa kanya ang ilaw sa kwarto. Kung gusto niyang matulog, madali siyang makatulog. Sa kabilang banda, pagkalabas ni Qin Guang sa silid, tumawag siya sa telepono. Ang tawag na ito ay hindi sa binata, kundi sa kanyang superior. Ang sinabi niya kanina lang ay ang sinabi sa kanya ng kanyang superior. Kung bakit niya ginawa iyon, hindi naman mahirap hulaan. Malinaw, ang may-ari ng Ferrari ay hindi isang ordinaryong tao. Sa oras na ito, ang may-ari ng Ferrari ay nakalabas na sa ospital. Siyempre, natagpuan niya ang ospital para gumawa ng ulat. Gayunpaman, ang kalagayan ng kanyang mga mata ay talagang hindi masyadong maganda. Nag-apply sila ng gamot, ngunit walang epekto. Sa huli, kailangan pa nilang maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Ito ay higit sa lahat dahil ang suntok ni Huang Feng ay hindi maliit. Isang suntok lang ay halos masira ang isang mata ng binata. Young Master Joe, anong nangyari sa iyo? Nagtampo rin ang may-ari ng Ferrari. Kakasakay lang niya ng sasakyan, at hindi nagtagal ay na-encounter niya ang aksidenteng ito. Ang kotse ay nangangailangan din ng malalaking pag-aayos. Bukod dito, nakilala niya ang isang walang kaalam-alam at maingay na tao tulad ni Huang Feng. Paano siya magiging komportable sa kanyang puso? Kaya naman, pagkalabas niya ng ospital, hindi na siya umuwi. Sa halip, pumunta siya sa isang high-end na clubhouse para magsaya at mapagan ang kanyang kalooban. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang hitsura ay talagang medyo nakakahiya. Namamaga ang kanyang mga mata at laging kalahating sarado. Medyo pasa rin ang mukha niya. Kapag nakilala niya ang mga nakagawian niyang kaibigan, natural siyang tatanungin. Kabanata 1425, Don't mention it. I was so unlucky today. Naaksidente ako at nasira ang bago kong sasakyan. May nakilala pa akong tanga at walang ingat na traffic police. Galit na galit ako, ang sabi ng binata, na Young Master Joe, sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pagkatapos noon ay halos ipinaliwanag ng binata ang nangyari ngayon. Ang mga tao sa pribadong silid na ito ay pawang mga kaibigan niya na nakipaglaro sa kanya. Lahat sila ay may kaparehong katayuan, kaya walang hindi niya masabi. That guy is stupid. Anong kinalaman nito sa kanya? Busybody talaga siya. Panipi. Tama. Young Master Joe, anong ginawa mo mamaya? Hindi mo naman hahayaang madawiin ang abalang iyon, di ba? Panipi. Tumango si Young Master Joe at sinabing, syempre, hindi pa ako nabubugbog ng ganyan hanggang ngayon. Tingnan mo ang mga mata ko. Hindi ako makakita ng malinaw ngayon. Hindi ko alam kung magiging maayos pa ako. Nakulong na ang tandang iyon. Maghahanap ako ng mga taong papatay sa kanya. Young Master Joe, tama ka. Hindi ka maaaring maging malambot sa mga taong ito. Kung hindi, hindi nila alam kung ano sila. Hindi nila makokontrol ang lahat. Matapos marinig ang mga salita ni Young Master Joe, hindi naisip ng mga katabi niya na siya ay sobra. Sa halip, inisip nilang lahat na maganda ang kanyang ginawa. Ang mga taong ito ay pawang mga taong may katulad na katayuan. Sabi nga sa kasabihan, nagsama-sama ang mga ibon ng balahibo.
Magkatulad ang kanilang katayuan, at magkatulad ang kanilang pag-uugali. Iyon ang dahilan kung bakit sila nagtipon. Sa makatuwid, hindi nila naisip na si Young Master Joe ay sobra. Kung sila ang nasa kalagayan ni Young Master Joe, gagawin nila ang parehong bagay bilang Young Master Joe. Young Master Joe, may kilala akong ilang tao sa underworld. Gusto mo bang kontakan ko sila? Sa oras na ito, sabi ng isang binata sa tabi ni Young Master Joe. Siya ay halos kasing edad ni Young Master Joe. Magkatulad ang background ng kanilang pamilya. Kadalasan, ang dalawa sa kanila ay gumagawa ng ilang malilim na bagay na magkasama. Okay, you help me contact them. Hayaan mo silang pumasok ngayon at turuan ng leksyon ang lalaking iyon. Huang Feng pala ang pangalan ng lalaking iyon. Ayokong makita siyang komportable kahit sandali. Sabi ni Young Master Joe. Okay, no problem. I promise na hindi siya magiging komportable ngayong gabi. Sabi ng binata. Okay, let's not talk about these things. Don't let these people affect our mood. Let's drink. Inumin. Ang Young Master Joe ay orihinal na nagpunta dito upang magsaya, kaya pansamantala niyang isinantabi ang usapin ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi niya ito ituloy. Sa katunayan, dahil hindi pa siya nabugbog ng ganito sa publiko, ang pagkamuhi ni Young Master Joe kay Huang Feng ay napakalakas. Hindi niya madaling binitawan si Huang Feng kahit na siya ay kinuha. Sa kabilang panig, nanatili si Huang Feng sa silid na iyon ng ilang oras. Nang makitang halos madaling araw na, ibinalik siya sa dati niyang silid. Sa oras na ito, mayroon ng ilang tao sa silid. Nang makita ng mga bagong taong ito na bumalik na si Huang Feng, lahat sila ay tumingin kay Huang Feng na may masamang intensyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Huang Feng. Mula sa mga taong ito, nakaramdam siya ng hindi komportable na aura. Ito ay medyo masama. Malinaw, ang mga taong ito ay hindi mabuting tao sa unang tingin. Sa katunayan, ang mga maaaring dalhin sa silid na ito ay hindi mabubuting tao. It was just a matter of kung sino ang mas malupit. At ang mga natakot kay Huang Feng sa oras na ito, nang makita nila si Huang Feng, nagkaroon sila ng kaunting simpatiya. Alam na nila ang ilang bagay. Ang mga bagong taong ito ay nagtanong tungkol kay Huang Feng sa sandaling dumating sila. Malinaw, pumunta sila para kay Huang Feng. Kung titingnan ang kanilang hitsura, halatang hindi sila kaibigan ni Huang Feng. Kaya, kung hindi sila magkaibigan, maaari lamang silang magkaaway. Huang Feng, mag-ingat ka sa kanila. Nang iniisip lang ni Huang Feng kung bakit ganito ang tingin sa kanya ng mga taong ito, biglang nagsalita ng malakas ang matipunong lalaki na binugbog niya kanina. Nagtaas ng kilay si Huang Feng. Sa oras na ito, ang isa sa mga bagong tao ay napakalapit sa matipunong lalaki at sinuntok ito. Obviously, gusto niyang turuan ng leksyon ang busybody na ito. Gayunpaman, hindi tinamaan ng suntok niya ang matipunong lalaki dahil mahigpit na hinawakan ng isa pang kamay ang kanang kamay nito at hindi makagalaw. Ang taong humawak sa kanyang kamay ang target nila sa pagkakataong ito, si Huang Feng. Gayunpaman, bakit biglang lumitaw dito si Huang Feng? Dahil dito, medyo nataranta ang taong iyon. Hindi magandang ugali na basta-basta lang manakit ng tao. Tumingin si Huang Feng sa kabilang partido at sinabi, malinaw, ang mga taong ito ay parating para sa kanya. Hindi inaasahan ni Huang Feng na ang tanging nagpapaalala sa kanya ay ang taong tinuruan niya ng leksyon noon. Go, Pyle ang batang ito. Sinabi ni Young Master Li na hanggat hindi ka mamamatay, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Sa mga bagong tao, sumigaw ang isa sa kanila. Ang target nila sa pagkakataong ito ay si Huang Feng. Dahil natukoy na nila ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, natural na hindi sila magiging magalang. Sunod-sunod silang sumugod kay Huang Feng. Ang mga naririto noon ay walang kamalay-malay na nagtago sa gilid, natatakot na sila ay madawit. Walang kahit kititing na takot ang mukha ni Huang Feng. Diretso niyang binuhat ang taong nasalo niya gamit ang kanang kamay at saka ibinato sa mga taong sumugod. Nagmamadaling sumugod ang mga taong iyon, ngunit bago pa sila makapag-react, may lumitaw ng figure sa kanilang harapan. Akmang gagalaw na sila, pakiramdam nila ay panay ang pagsalubong ng kanilang mga katawan ng mga kamao, na nagparamdam sa kanila ng sobrang sakit. Si Huang Feng ay napakahusay sa pambubugbog ng mga tao sa pagkakataong ito.
Hindi siya mag-iiwan ng anumang mga peklat sa ibabaw ng mga taong ito, ngunit lahat ng mga taong ito ay dumanas ng matinding pinsala sa loob, na hindi nakikita sa labas. Hinala ni Huang Feng na ang pagdating ng mga taong ito ay may kinalaman sa binata noon pa man, kaya hindi na kailangang maging magalang. Kaya, hindi nagtagal ay bumagsak sa lupa ang ilang bagong tao na napakayabang at hindi naglagay kay Huang Feng sa kanilang mga mata. Ni hindi nila ginalaw si Huang Feng mula simula hanggang wakas. Ang katawan ni Huang Feng ay parang multo na humaharang sa pagitan nila. Kahit na napakaliit ng espasyo, sa kanilang mga ordinaryong kakayahan, hindi nila matamaan si Huang Feng. Alam talaga ng mga tao sa paligid kung gaano kalakas si Huang Feng. Lumalabas na ng turuan ni Huang Feng ang matipunong lalaki ng leksyon, hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Noong una, inakala nila na si Huang Feng ay mas magaling lang ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit kapag kinubkob ng napakaraming tao, ito ay magiging lubhang miserable. Gayunpaman, ngayon ay tila mali ang kanilang mga naiisip noon. Ang mga taong ito ay hindi sapat sa harap ni Huang Feng, at hindi sila makapagbigay ng kahit kaunting banta kay Huang Feng. Kabanata 1426. Ano, gusto mo pa ba akong pilayin? Tumingin si Huang Feng sa mga taong nakahiga sa lupa at sinabi. Ang mga taong iyon ay tumingin kay Huang Feng ng may puot at takot. Sa kanilang mga puso, si Huang Feng ay hindi isang tao. Kadalasan, hindi naman sa hindi sila nag-away. Sa kabaligtaran, ang pakikipag-away ay isang pangkaraniwang bagay para sa kanila. Nakatagpo rin sila ng mga tinatawag na magaling na manlalaban, ngunit kahit na ang mga taong iyon ay makalaban, sila ay tuluyang matamba ng mga ito. Gayunpaman, sa pagharap kay Huang Feng, ito ay isang ganap na kakaibang pakiramdam. Nadama nila ang isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Tila kahit anong pilit nila, hindi sila ang kalaban ni Huang Feng. Hindi nila siya kayang saktan. Si Huang Feng ay hindi isang tao sa kanilang mga puso. Paanong ang isang tao ay magkakaroon ng ganoon kabilas na bilis? Sobrang lakas. Sa anumang kaso, hindi pa nila ito nakita noon. Nakita ni Huang Feng na hindi nagsasalita ang mga taong ito, kaya wala siyang sinabi. Sa halip, naglakad siya patungo sa matipunong lalaki na nagpaalala sa kanya noon at sinabing, "Salamat sa pagpapaalala mo sa akin ngayon lang." Bahala ka. Sa harap ng pasasalamat ni Huang Feng, ang matipunong lalaki ay talagang medyo napahiya, hindi ko inaasahan na napakalakas mo. Kahit na hindi kita ipaalala, hindi ka nila magagawang saktan. Ito ang pakiramdam ng lahat ng naruroon, dahil si Huang Feng ay mas malakas kaysa sa mga taong iyon. Ang puwang sa lakas na ito ay hindi na mabubuo ng mga sneak attack at ang bentahe ng mga numero. Kahit na nagtagumpay ang mga taong iyon sa mga sneak attack, kahit na dumble ang bilang ng mga tao, imposibleng talunin si Huang Feng. Anyway, salamat ngayon lang, sabi ni Huang Feng. Bagamat talagang hindi niya kailangan ng ibang tao na magpapaalala sa kanya, at hindi siya magagawang palihim na atakehin ng mga taong iyon, ngunit pagkatapos ng lahat, ang malaking tao na ito ay may mabuting hangarin, at pinahahalagahan pa rin ni Huang Feng ang kanyang kabaitan. Tell me, paano ka nakapasok? Sa pagtingin sa oras, si Huang Feng ay nabalisa ng mga taong iyon, at hindi siya inaantok sa ngayon, kaya gusto niyang kausapin ang matipunong lalaking ito. Tulad mo, tinatalo ko rin ang mga tao. Sinabi ng matipunong lalaki, ngunit hindi ako kasing galing mo. Bakit mo binugbog ang mga tao? Tanong ni Huang Feng. Katulad nila, itinuro ng malaking lalaki ang iilang tao sa lupa at sinabing, wala akong ibang kakayahan. Makasunod lang ako sa mga tao sa paligid. This time, lumabas ako para sisihin. Sa wakas ay naunawaan ni Huang Feng na ang taong ito ay isa ring gangster. Mukhang marami na siyang nakalaban. Pagtingin sa taong ito na nagpaalala lang sa kanya, kahit gangster siya, hindi dapat masama ang loob niya. Kung may maitutulong siya, gusto rin ni Huang Feng na tumulong, kaya sinabi niya, ang daan na ito ay hindi ang tamang daan, at hindi mo ito kayang lakarin habang buhay. Kaya, kung ayaw mong makisalamuha sa industriyang ito, mahahanap mo ako. Mag-aayos ako ng trabaho para sa iyo. Maaari mo ba akong tulungan? Nagdududang tanong ng matipunong lalaki. Wala akong anumang edukasyon, at wala akong anumang mga kasanayan. May isa pang bagay na hindi sinabi ng malaking tao, at iyon ay, mayroon din siyang pagdududa sa kanyang puso kung matutulungan siya ni Huang Feng.
Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng mismo ay nakakulong din dito. Okay lang, hindi naman problema ang maging security guard. Siyempre, kung interesado ka sa ibang bagay, matututo ka. Pagdating ng panahon, matutulungan din kita, sabi ni Huang Feng. Marami na siyang industriya ngayon, kaya hindi naging problema sa kanya ang mag-ayos ng tao. Bukod dito, ang kanyang mga industriya ay mabilis na lumalawak. Marami sa kanila ang naghahanda na magbukas ng mga sangay sa mga first-tier na lungsod, kabilang ang Kabisera. Pagkatapos ng lahat, ito ang sentro ng China. Sa ambisyon ni Huang Feng, paano niya mababaliwala ang Kabisera? Hindi banggitin ang iba pang mga bagay, ang Immortal Brew ay nakapasok na sa Kabisera sa tulong ni Tang Mazo. Susunod, ang iba pang mga industriya ay sunod-sunod na darating. Naghahanda pa nga si Huang Feng na magtayo ng sangay ng kumpanya dito. Siyempre, ang punong tanggapan ng kumpanya ay nasa Qing Province pa rin, na naging base camp niya. Salamat. Bagamat hindi niya alam kung matutulungan siya ni Huang Feng sa huli, halatang may magandang intensyon si Huang Feng, na nagparamdam sa malaking tao ng labis na pagkaantig. Kung tutuusin, sa kanyang hanay ng trabaho, maraming tao ang tumitingin sa kanya, ngunit halatang hindi siya minamaliit ni Huang Feng. Dahil dito ay labis siyang naantig, at pinagsisihan din niya ang kanyang pag-uugali na pinukaw si Huang Feng. Hindi nagtagal, muling inilabas si Huang Feng. Kasabay nito, ang mga taong binugbog ni Huang Feng ay inilabas din. Sila ay orihinal na pumasok upang turuan ng leksyon si Huang Feng. Ngayon na ang misyon ay hindi natapos at sila ay nasugatan, sila ay kailangang ilabas. Si Huang Feng ay kinasuhan ng isa pang krimen, na sadyang nagdudulot ng gulo at pananakit sa iba. Sa orihinal, ito ang backup na plano ng mga taong iyon, ngunit hindi nila inaasahan na matatalo ni Huang Feng ang napakaraming tao. Akala nila ay hindi gagamitin ang backup na planong ito, ngunit sa huli, mas malakas si Huang Feng kaysa sa kanila. Sa makatuwid, si Huang Feng ay muling dinala sa nakaraang silid upang tanggapin ang pagsubok ng lakas ng loob. Sa orihinal, ang sitwasyon dito ay sasabihin kay Young Master Zhou at sa iba pa, ngunit ang mga taong iyon ay umiinom ng sobra, naglaro ng sobra, at nakatulog. Natural, hindi muna nila alam ang sitwasyon dito. Kinaumagahan, nakakulong pa rin doon si Huang Feng. Hindi siya pinayagan ng mga taong iyon na umalis. Paulit-ulit nilang hinihiling sa kanya na umamin, at sa sandaling umamin siya, hindi pa rin makaalis si Huang Feng. Sa oras na ito, alam din ni Young Master Zhou at Young Master Li, na namamahala sa paghahanap ng mga tao, na ang mga taong nahanap nila ay hindi lamang makakasakit kay Huang Feng, ngunit nasugatan din ni Huang Feng at na-hospital. Lalo silang nagalit nito, at kasabay nito, nanumpas sila na dapat nilang patayin si Huang Feng sa loob. Ang nagpalala sa mood ni Young Master Zhou ay nagsagawa siya ng pagsusuri sa mata kahapon, at ang resulta ay napakasama. Ang kanyang kaliwang mata ay hindi na makakita ng malinaw ngayon, at sinabi rin ng doktor na sa loob ng 1 o 2 buwan, siya ay nanganganib na mawala ang kanyang paningin, na nangangahulugan na siya ay magiging isang halimaw na may isang mata sa hinaharap. Paanong hindi magagalit si Young Master Zhou? Maraming bagay sa bahay ang nabasag, at ang kanyang mukha ay mabangis at nakakatakot. Ang sitwasyon ni Young Master Zhou ay ipinaalam din sa kanyang pamilya. Ang pamilya Zhou ay isang malaking pamilya sa kapital, at si Young Master Zhou ang panganay na apo ng nakababatang henerasyon. Kaya naman, siya ay kadalasang nililigawan, lalo na ng kanyang ina. Masasabing ang dahilan kung bakit naging mayabang at nangingibabaw si Young Master Zhou ay dahil sa walang pigil na pagmamahal sa kanya ng kanyang ina. Anak, sino sa lupa ang malupit para talagang saktan siya ng napakalakas? Hindi napigilan ng ina ni Young Master Zhou ang kanyang mga luha matapos makita ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang anak. Bagamat ang ama ni Young Master Zhou ay hindi masyadong pinalayaw ang kanyang anak gaya ng ina ni Young Master Zhou, galit din siya nang makita ang hitsura ng kanyang anak. Sino ang nang-ahas na ay bully ang pamilya Zhou? Ito ay isang palaboy mula sa kanayunan. Galit na sabi ni Young Master Zhou. Alam na niya ang ilan sa sitwasyon ni Huang Feng at ilan sa kanyang mga negosyo, pero ano? Gaano man kahusay ang mga nagawa ni Huang Feng, paano niya may kukumpara ang pamilya Zhou? Ang kanilang pamilya Zhou ay isang malaking pamilya sa Kabisera, paano may hahambing sa kanila ang isang tao mula sa isang maliit na lugar? Ano?
How dare a bum from the countryside be so cruel? Galit na sinabi ng ina niyang Master Joe, sino siya? Sabihin mo sa akin, tiyak na ipaghihiganti kita. Ang kanyang pangalan ay Huang Feng, at siya ay nakakulong ngayon. Pagkatapos nito, sinabi niyang Master Joe sa kanyang ina ang nangyari kahapon. Siyempre, hindi inisip ng ina niyang Master Joe na may ginawang mali ang kanyang anak, ngunit napakunot ang noo ng ama niyang Master Joe matapos itong marinig. Noong una ay gusto niyang turuan ng leksyon ang kanyang anak, ngunit matapos makita ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang anak, hindi na siya kumibo. Naramdaman din niya na sobra si Huang Feng. Dahil nagkaroon ng aksidente, mainam na bayaran ang pamilya ng kaunting pera, ngunit paano niya sila matatalo ng husto? Anak, maganda ang ginawa mo. Ang ganitong klase ng tao ay nangangahas na ay bully ang pamilya Joe natin. Iniisip ba talaga niya na walang tao sa pamilya Joe natin? Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita, sabi ng ina niyang Master Joe. Then, she looked at her husband and said, bakit wala kang sinabi? Grabe ang bagbog ng anak natin, tapos wala kang ginagawa. Bakit wala akong ginawa? Sabi ng ama niyang Master Joe. Medyo natakot siya sa asawa niya, kung hindi ay hindi niya napagbigyan ng asawa niya na lambingin ang anak niya. Sinusubukan kong gumawa ng paraan, hindi ba? Ano bang dapat isipin? Humanap ka agad ng magpapakulong sa kanya, tapos humanap ka ng magtuturo sa kanya ng magandang leksyon sa kulungan. Sisiguraduhin kung hindi na siya lalabas, sabi ng ina niyang Master Joe. Puno ng puot ang mukha niya. Halatang halata, ang pag-uugali ni Huang Feng ay lubos na ikinagalit niya. Ang ama niyang Master Joe ay likas na nadama na medyo labis na gawin iyon, ngunit nang makita niya ang kanyang galit na asawa at ang kanyang anak, sa wakas ay sinabi niya, sige, gagawin namin ang sinabi mo. Tatawag ako ngayon. Naramdaman ng ama niyang Master Joe na medyo labis na gawin iyon, ngunit hindi ito malaking bagay kahit na binubuli niya si Huang Feng, na mula sa kanayunan, at kaya niyang ipaghiganti ang kanyang anak at patahimikin ang kanyang asawa, kaya handa niyang gawin iyon. Sa kabilang banda, hinihintay ni Direk Wang at ng iba pa si Huang Feng na magpakita. Bago umalis si Huang Feng kahapon, sinabi niyang ipagpapatuloy niya ang paggamot ngayon. Napakabisa ng paggamot kahapon, kaya umaasa silang maipagpatuloy niya ang paggamot at mapagaling si Master Lee sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay, hindi pa rin nagpakita si Huang Feng. Anong nangyayari? Bakit hindi pa nagpapakita si Mr. Huang? Nag-aalalang tanong ng isang propesor. Kung ikukumpara sa simula, ang kanilang saloobin kay Huang Feng ay halatang nagbago. Noong nakaraan, minamaliit nila si Huang Feng, ngunit ngayon ay magalang nilang tinawag siyang Mr. Bilang karagdagan, hindi nila naisip na ito ay hindi nararapat, dahil si Huang Feng ay napakahusay kung tutuusin. Hanggat siya ay may sapat na kakayahan, siya ay makikilala ng mga ito. Dapat ay nandito na siya kaagad. Sinubukan kong tawagan siya, ngunit hindi makalusot. Naka-off ang kanyang telepono, sabi ni Direk Wang. Sabi ni Direk Wang, siya ang pinakamalapit kay Huang Feng sa grupong ito ng mga tao. Siya rin ang karaniwang namamahala sa pakikipag-ugnayan kay Huang Feng. Sa makatuwid, nang hindi pa rin samipot si Huang Feng sa takdang oras, ilang beses nang tinawagan ni Director Wang si Huang Feng. Gayunpaman, naka-off ang telepono ni Huang Feng at hindi siya makalusot. Kabanata 1427 Propesor Huang, ang pinuno ay nagpadala ng isang tao upang magtanong kung gagawin pa ba natin ang paggamot ngayon. Tulad ng maraming eksperto at propesor na sabik na naghihintay sa pagpapakita ni Huang Feng, may pumasok at nagsabing hinihimok sila ng pinuno na magtanong tungkol sa sitwasyon. Tutal, araw-araw silang pumupunta. Ngayon, kapag natapos na ang oras, talagang hindi sila lumitaw, kaya dapat na narito ang pinuno upang magtanong. Gayunpaman, ang tanong na ito ay nagpabalisa sa mga taong naroroon. Pagkatapos ng lahat, ang plano ng paggamot sa pagkakataong ito ay pinangunahan ni Huang Feng. Ngayon na ang taong nanguna sa plano ng paggamot ay hindi lumitaw, wala silang magagawa. Kahit pumunta sila, wala silang magagawa. Hindi pa rin ba gumagana ang telepono? May nag-aalalang tanong kay Direk Wang. Tumango si Direk Wang na may pangit na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Kung hindi mapagaling ni Huang Feng ang sakit ng pinuno,
hindi na mahalaga kung dumating man siya o hindi. Ngunit ngayon, halatang may kakayahan si Huang Feng na pagalingin ang sakit ng pinuno. Ang lahat ay umaasa kay Huang Feng, ngunit sa oras na ito, si Huang Feng ay biglang hindi makontak. Nagdulot ito ng labis na pagkabalisa sa lahat. Nagtataka pa nga si Direk Wang kung sinadya bang nagtago si Huang Feng at ayaw silang makita, para humingi ng kahilingan o kung anuman. Pumunta tayo sa hotel na tinutuluyan ni Huang Feng at tingnan natin. Sa oras na ito, maaari lamang silang pumunta sa hotel upang hanapin si Huang Feng. Buti na lang at hindi masyadong malayo ang lokasyon ng hotel sa kinaroroonan nila ngayon. Ito rin ang hotel na espesyal na pinili ni Director Wang para kay Huang Feng. Pagdating sa hotel, kahit anong katok nila sa pinto ay walang tugon mula sa kwarto. Wala silang choice kundi hanapin ang head waiter. Matapos makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan, ginamit nila ang ekstrang susi para makapasok sa silid. Gayunpaman, ang lahat sa silid ay napakalinis, ngunit ang tao ay wala doon. From the looks of it, bakit parang hindi na siya bumalik kagabi? May nagsabi, posible naman talaga, baka naglaro siya sa labas at hindi na bumalik. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay bata pa. Normal lang sa mga kabataan sa ganitong edad ang mahilig maglaro. Posibleng masyadong baliw na naglaro si Huang Feng sa labas kahapon, kaya hindi na siya bumalik. Kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon? Para sa isang sandali, ang lahat ay nawalan ng kung ano ang gagawin. Sa oras na ito, dinala ni Qin Guang ang ilang tao. Nandito sila para hanapin ang tirahan ni Huang Feng at tingnan kung may mahahanap sila. Kung wala, naisip pa nila kung paano i-frame si Huang Feng. Ang mga taong ito ay tinanggap lahat ng Zhou clan para i-frame si Huang Feng. Sino ka? Bakit ka nandito? Ano ang kinalaman nito kay Huang Feng? Tanong ni Qin Guang kay Direk Wang at sa iba pa. Hindi nila kilala si Direk Wang at ang iba pa. Una, ito ay dahil ang kanilang mga antas ay masyadong mababa. Pangalawa, ang dalawang panig ay hindi sa parehong sistema. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay hindi pa nakarinig tungkol kay Director Wang at sa iba pa. Si Direk Wang at ang iba ay halatang hindi kilala ng mga ordinaryong tao. Ang misyon ni Qin Guang at ng iba pa rito ay humanap ng pagkakataong i-frame si Huang Feng. Kaya naman, nang makakita sila ng ilang estranghero sa silid ni Huang Feng, tiyak na kailangan nilang tanungin sila. Marahil ang mga taong ito at si Huang Feng ay may ilang hindi masabi na mga lihim. Gayunpaman, ang mga saloobin ng mga taong ito ay malinaw na hindi masyadong maganda. Para kay Director Wang at sa iba pa, lahat sila ay mga kilalang tao. Kadalasan, kahit saan sila magpunta, sila ay iginagalang. Lalo na yung mga matataas na opisyal at mayayamang negosyante, iginagalang nila ang mga taong may mahusay na kasanayan sa medikal. Kaya naman, kailan kaya tinanong si Direk Wang at ang iba pa? Gayunpaman, kahit na hindi sila nasisiyahan, nang makita nila si Qin Guang at ang iba pa ay pumunta sa silid ni Huang Feng upang mag-imbestiga, nalaman ni Director Wang at ng iba pa na ang silid na ito ay kay Huang Feng, kaya naramdaman nilang may mali. Posibleng si Huang Feng ay hindi basta-basta naglaro sa labas at hindi na bumalik. Kami ay mga kaibigan ni Huang Feng. Maaari ko bang itanong kung ano ang nangyari kay Huang Feng? Tanong ni Direk Wang. Kaibigan mo siya. Tiningnan ni Qin Guang si Direktor Wang at ang iba pa, pagkatapos ay sinabi, si Huang Feng ay pinaghihinalaan ng pangangikil, pananakit, at pananakit ng iba. Naaresto na namin siya ngayon. Ano? Nagulat si Direk Wang at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na si Huang Feng ay hindi naglalaro sa labas at hindi na bumalik, ngunit pinigil. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Sa kanilang nalalaman, si Huang Feng ay hindi ganoong tao. Bukod dito, alam ni Direk Wang na si Huang Feng ay may sariling negosyo. Bakit siya biglang napunta sa pangangikil? Nasaan si Huang Feng? Gusto naming makita si Huang Feng. Sabi ng isa sa mga professor. Hindi mahalaga kung bakit inaresto si Huang Feng, kailangan muna nilang paalisan si Huang Feng. Kung tutuusin, mas mahalaga ang pagtrato ng pinuno. Nakikita mo ba si Huang Feng? Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba makikita mo siya dahil lang sa gusto mo? Sinabi ni Qin Guang nang may pag-aalipusta, sinala ko na mayroon kang kakaibang pakikitungo sa kanya. Mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon. Anong karapatan mong pagdudahan kami?
Paano tayo magkakaroon ng abnormal na pakikitungo sa kanya? Paano mo magagawa ang mga bagay na tulad nito? Ilan sa mga propesor ay hindi nasiyahan. Ito ang unang pagkakataon na kinausap sila ng ganito. Cut the crap. Sumama ka sa amin, naiinip na sabi ni Qin Guang. Naiinip na sinabi ni Qin Guang, kung ayaw mong makita si Huang Feng, makikita mo siya basta sabihin mo sa akin ang totoo. May gusto pang sabihin si Direk Wang at ang iba pa, ngunit inalis sila ni Qin Guang at ng iba pa. Gayunpaman, ang hindi alam ni Qin Guang at ng iba pa ay ang mga taong dinala nila pabalik ay hindi mga ordinaryong tao. Ang mga taong ito ay iba kay Huang Feng. Nang dinala si Huang Feng, hindi niya inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Napaka-masunurin niya. Sa kabilang banda, iba si Direk Wang at ang iba pa. Sila ay pinaghihinalaang walang dahilan at pilit na kinuha. Natural, galit na galit sila. Isa-isa nilang ibinunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay natakot din sa maraming tao. May mga taong pinagpapawisan na sa kanilang mga puso. Nagtataka sila kung ano ang nangyayari kay Qin Guang at sa iba pa. Bakit nila nakuha ang ganoong grupo ng mga tao? Pagkatapos nito, ipinakita ni Direk Wang at ng iba pa ang kanilang mga kakayahan at tumawag ng mga tao. Hindi nagtagal, nagmamadaling bumalik ang kinauukulan, na orihinal na nasa labas. Wala siyang choice kundi bumalik. Sa maikling panahon, marami talaga siyang natanggap na tawag mula sa mga pinuno. Bukod dito, sila ay mula sa iba't ibang mga departamento, at ang kanilang mga ranggo ay mas mataas kaysa sa kanya. Nang tumawag sila, wala silang magandang salita. Lahat sila ay nagtatanong sa kanila. Paano nila mahuhuli ang mga taong ganito? Nataranta pa ang kinauukulan. Hindi niya alam kung sinong dakilang Diyos ang banihag ng kanyang mga nasasakupan at ikinagalit ng napakaraming pinuno. Ito ay simpleng bulag. Paano nila mahuhuli ang sinuman sa kabisera? Ito talaga ang kasalanan ni Qin Guang at ng iba pa. Sa kanilang opinyon, si Huang Feng ay isang tagalabas, kaya ang kanyang mga kaibigan ay tiyak na hindi taga-dito. Sa makatuwid, hindi nila sineseryoso si Direk Wang at ang iba pa. Kabanata 1428. Paumanhin, Profesor Huang, Profesor Li, Profesor Wang. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Panay ang paghingi ng tawad sa kanila ng kinauukulan. Bagamat siya ang namamahala rito at may kaunting kapangyarihan, ito ay walang halaga kumpara sa mga taong tumawag sa kanya. Sa Imperial Capital, walang kakulangan ng mga taong may kapangyarihan. Bukod dito, wala siyang gaanong kapangyarihan. Sa huli, sa pagkakataong ito, hindi alam ng mga taong nasa ilalim niya kung ano ang mali sa kanila. Talagang nahuli nila ang mga nakatagong big shot na ito. Para itong sumundot sa pugad ng trompeta. Sunod-sunod na tawag ang dumating sa kanyang telepono para tanungin siya. Hindi pa niya na-encounter ang ganoong sitwasyon. Alam din niya na ang mga taong nasa ilalim niya ay nakahuli nga ng mga taong hindi maaaring masaktan. Sa makatuwid, pagkatapos niyang dumating, ang una niyang ginawa ay humingi ng tawad sa mga taong ito. Hindi pagkakaunawaan, parang hindi naman. Kahanga-hanga ang mga taong nasa ilalim mo ngayon lang. Gusto naming magpaliwanag, pero hindi sila nakinig. Ganito ba ang karaniwan mong ginagawa? Bakit hindi niya matukoy ang tama at mali? Tanong ni Profesor Huang. Kahit na nakalabas na sila ay napakapangit ng kanilang mga mukha. Walang magiging maganda ang mood pagkatapos makulong ng ilang sandali ng walang dahilan. Naunawaan ito ng kinauukulan sa kanyang puso. Kaya naman, sa harap ng ganoong pagtatanong, naipagpatuloy lamang niya ang pagngiti ng paumanhin at umaasa na mauunawaan ng mga taong ito. Leader, hindi sila pwedeng palayain. Sa oras na ito, may pumasok na tao. Nang makita niya ang kinauukulan, si Director Wang, at ang iba pa, hindi siya nagpakita ni Katie Ting na kagandahang loob. Kung titingnan ang paraan ng pagsasalita niya, hindi niya inilagay sa kanyang mga mata ang taong namamahala. Narinig din ng kinauukulan ang kanyang sinabi at sumimangot. Siya ay lubhang hindi komportable sa kanyang puso. Ang pumasok ay ang kanyang deputy. Alam niya na kamakailan lamang ay humingi ng pabor ang kabilang partido sa pamilya Zhou sa Imperial Capital. Kaya naman, lalo siyang naging mayabang at hindi siya inilagay sa kanyang mga mata. Ngayon, sa harap ng mga tagalabas, kinausap niya ito ng walang awa. Bagamat hindi siya masaya, walang pagpipilian ang kinauukulan.
Sino ang humiling sa kabilang partido na humingi ng pabor sa pamilya Joe at magkaroon ng isang tagapagtaguyod? Kaya lang niyang tiisin. Kaya naman, pinisil niya ang isang ngiti at sinabing, walang ginawa ang mga taong ito. Naiimbestigahan ko na ito ng malinaw. It's all a misunderstanding. Hindi mo sila mabitawan. Giit ng tao, lahat sila ay kaibigan ni Huang Feng. Dapat imbestigahan ang sitwasyon. Huang Feng. Aling Huang Feng? May mga pagdududa sa puso ang kinauukulan. Ang insidente kagabi, walang nagsumbong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng lugar na ito, at imposible para sa kanya na pakialam ang lahat. Ang mga importanteng bagay lang ang iniulat sa kanya ng kanyang mga nasasakupan, kaya hindi pa rin niya alam ang tungkol sa usapin ni Huang Feng. Leader, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Na si Huang Feng ay inutusan ni Young Master Joe na imbestigahan ng maayos. Bago ang usapin ay maimbestigahan ng mabuti, hindi natin maaaring pabayaan ang sinumang may kaugnayan sa kanya. Giit ng lalaki, parang wala siyang gaanong respeto sa superior niya. Sa katunayan, direktang sinabihan siya nito na huwag makialam. Lalo siyang nagalit dito. Ikaw ba ang pinuno, o ako ang pinuno? How dare you talk to me ng ganyan? Sa tingin mo napakahusay mo sa pamamagitan lamang ng pagsuso sa pamilya Joe, tama ba? Hindi mo pa rin pinapaalis ang mga taong ito. Kung ang mga tao sa likod ng mga taong ito ay magsanib puwersa, ang pamilya Joe ay magiging wala. Hindi mo pa rin sila pinapaalis. Sa pag-iisip nito, nagkaroon ng ideya ang kinauukulan. Bakit hindi ko samantalahin ang pagkakataong ito para gamitin ang mga taong nasa likod ng mga taong ito para turuan ng leksyon ang aking suwail na kinatawan? Hindi ko kayang labanan ang pamilya Joe sa likod niya, ngunit ang mga taong nasa likod ng mga taong ito ay tiyak na hindi problema. Kaya naman, tiningnan ni Commissioner Liu si Direk Wang at ang iba pa na may problemadong ekspresyon at sinabing, kamag-anak ka sa isang kaso. Gusto rin kitang palayain, ngunit nakikita mo ang kasalukuyang sitwasyon. Si Direk Wang at ang iba pa ay natural na galit na galit. Ang maliit na representante na ito ay talagang gustong igiit na i-lock sila dito. Ito ay simpleng labag sa batas. Bukod dito, binanggit din niya si Huang Feng at ang pamilya Joe. Si Direk Wang at ang iba pa ay matalinong tao. Agad nilang napagtanto na ang bagay na ito ay hindi simple. Ano ang sinabi mo tungkol kay Huang Feng? Anong nangyayari? Tanong ng isang propesor sa deputy. Natarante sila nang mahuli sila. Alam lang nila na maaaring may kaugnayan ito kay Huang Feng, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyari kay Huang Feng. Huang Feng. Nasaktan ng batang iyon si Young Master Joe. Dapat handa siyang mamatay. Kung ayaw mong madamay, ipaliwanag ng malinaw ang kanyang bagay. Sabi ng deputy na may nakakatakot na ngiti. Sa kanyang opinyon, sinaktan ni Huang Feng si Young Master Joe, kaya siya ay patay na karne. Ang pamilya Joe ay isang malaking pamilya sa kabisera. Kung si Huang Feng ay isa ring Young Master sa kabisera, hindi siya sigurado. Gayunpaman, maliwanag na hindi si Huang Feng. Sa makatuwid, imposible para kay Huang Feng na lumaban kay Young Master Joe. Ano ang ibig mong sabihin ng malinaw na ipaliwanag? Ano ang nangyari kay Huang Feng? May nagtanong. Sinabi sa kanila ng deputy ang tungkol sa usapin ni Huang Feng. Siyempre, binago niya ang version na sinabi niya. Malinaw, hindi na ito ang katotohanan. Hindi ako naniniwala na si Mr. Huang ay ganoong tao. Si Direk Wang ang unang umiling at nagsabi. Wala siyang masyadong alam tungkol kay Huang Feng, ngunit si Huang Feng ay nakatira sa villa at may sariling negosyo. Paano niya na blackmail ang iba? Ito ay malinaw na hindi simple. Ganyan man siya o hindi, kung sinabi ni Young Master Joe na siya nga. Hindi alam ng deputy ang pagkakakilanlan ni Director Wang at ng iba pa, kaya napaka-arrogant pa rin ng kanyang mga salita. Matapos ang pamilya Joe bilang kanyang suporta, hindi man lang niya inilagay ang sarili niyang superior sa kanyang mga mata, kaya bakit niya pakialam kung ano ang iniisip ni Direk Wang at ng iba pa. Gayunpaman, ang kanyang tono ay malinaw na nagpalungkot kay Direk Wang at sa iba pa. Sinabi ng isa sa mga propesor, gusto naming makita si Huang Feng. Gusto naming linawin ang bagay na ito. Malinaw, may ibang kahulugan sa mga salita ng kinatawan. Malamang na mali si Huang Feng. Bukod dito, naghihintay pa rin ang mga pinuno para iligtas sila ni Huang Feng. Ano man ang mangyari, kailangan pa ring lumabas ni Huang Feng. Nakikita mo ba si Huang Feng?
Sa tingin mo ba makikita mo siya kahit kailan mo gusto? Linawin muna ang usapin, sabi ng deputy. Hindi niya inilagay ang kanyang superior sa kanyang mga mata. Kahit nasa harapan niya ang superior niya, siya pa rin ang mag-uutos. Linawin mo, ano ang dapat linawin? Ano ang kailangan nating gawin? Malungkot na sabi ni Director Wang at ng iba pa. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Propesor Huang. Pinipilit na naman pala siya ng mga nakatataas. Ano ang nangyayari ngayon? Magpapagamot pa ba sila? Nakita ng mga nakatataas na iyon ang pag-asang mapagaling si Lao Li, kaya syempre, ayaw nilang may mangyari dito. Saglit na nag-alinlangan si Propesor Huang, ngunit sinabi pa rin sa kanila ang nangyari dito, kasama na si Huang Feng. Kabanata 1429. Ha, alam mo pa kung paano tawagan ang iyong mga koneksyon? Anong mga koneksyon ang maaari mong magkaroon sa kabisera? Naiinis na sabi ng deputy. Naisip niya na, dahil ang mga taong ito ay kaibigan ni Huang Feng, sila ay dapat na mula sa ibang mga lugar. Malinaw, imposible para sa kanila na magkaroon ng anumang koneksyon sa kabisera. Let me tell you, walang kwenta kahit sinong mahanap mo. Kung hindi mo ipapaliwanag ng malinaw ang mga bagay-bagay ngayon, walang makakaalis. Mayabang na sabi ni Deputy Chief Dan. May darating at sasabihin sa iyo kung ano ang gusto mong malaman. Matapos ibaba ni Propesor Huang ang telepono, sinabi niya sa representante. Napaka-unfriendly din ang tono niya. Walang sino man ang magiging malulungkot kung sila ay nakakulong sa lahat ng oras. At saka, halatang may masamang intensyon ang taong ito. Ganun ba? Gusto kong makita kung sino ang matatawagan nila. Dito ko sasabihin ngayon. Walang makakatulong ngayon, sabi ng deputy. Sa sandaling ito, ang kinauukulan ay tumingin sa kinatawan na para bang siya ay nakatingin sa isang patay na tao. Ang taong ito ay talagang magulo ang ulo kamakailan. Naisip niya na magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil lang sa nagkaroon siya ng pabor sa pamilya Zhou. Gayunpaman, nakalimutan niyang ito ang kabisera, isang lugar kung saan nagtitipon ang lahat ng uri ng matataas at mayayamang pamilya. Ang pamilya Zhou ay makapangyarihan, ngunit hindi sila gaanong makapangyarihan na kaya nilang gawin ang anumang gusto nila sa kabisera. Mayroon ding mga pamilyang mas makapangyarihan kaysa sa pamilya Zhou. Nagkataon, sa mga taong tumawag sa kanya noon, may mga taong mas makapangyarihan kaysa sa pamilya Zhou. Nang makita na si Propesor Huang ay napakagalang sa telepono ngayon, at upang magawa ang mga taong ito na maging magalang, ang kanilang pagkakakilanlan ay higit na pambihira. Kaya naman, tila nakita ng kinauukulan ang pagtatapos ng kanyang kinatawan. Gayunpaman, halatang hindi pa alam ng kinauukulan at nakakaramdam pa rin ng pagmamalaki. Gayunpaman, hindi siya maaaring ipagmalaki ng matagal. Hindi nagtagal, maraming sasakyan ang dumaan sa pasukan ng lugar na ito. Pagkatapos, isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod. Ang susi ay lahat ng mga taong ito ay may dalang armas. Noong una, may gustong pigilan ang mga taong ito, ngunit sa huli, lahat sila ay ibinaba ng kabilang partido. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo? How dare you barge in here? Nililigawan mo si kamatayan. Natakot din ang deputy sa grupong ito ng mga tao. Gayunpaman, upang hindi mawalan ng mukha, nagpanggap pa rin siyang kalmado at sinabi sa mga taong ito. Propesor Huang, okay ka lang. Hindi pinansin ng mga taong pumasok ang deputy. Sa halip, tumingin sila ng diretso kay Direk Huang at sa iba pa. Ayos lang ako. Tumango si Propesor Huang at sinabi. Medyo natakot din siya sa eksenang nasa harapan niya. Tila ang mga nakatataas ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa bagay na ito at labis din silang nagalit. Nandyan si Mr. Huang. Inutusan kami ng aming mga nakatataas na ibalik siya, sabi ng pinuno. Kinulong nila siya, sabi ni Direk Huang. Noon lang tumingin ang pinuno sa kanyang kinatawan. Siyempre, tumingin din siya sa kanyang superior at sinabing may seryosong ekspresyon, nasaan si Mr. Huang Feng. Dalhin mo kami dyan ngayon. Panipi. Sino ka? Paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Nakita ng deputy na hindi siya binigyan ng mukha ng kabilang partido at agad na nagalit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi na siya sinagot ng kausap lang. Sa halip, tumalikod siya at binasag ang puwitan ng kanyang baril sa kanyang mukha, na diretsyong binasag sa lupa.
Pagkatapos ay sinabi niya, ang sinumang maglakas loob na hadlangan ang aming mga aksyon ay ituturing na mga terorista at papatayin. Masakit pa sana ang sasabihin ng deputy para gantihan siya, ngunit nang makita niyang tila hindi nagbibiro ang kabilang partido ay agad niyang itinikom ang bibig. Sa oras na ito, ang tunay na namamahala ay tumayo at sinabing, ihahatid kita doon. Sa makatuwid, ang grupo ng mga tao ay mabilis na nakarating sa lugar kung saan nakakulong si Huang Feng. Sa oras na ito, si Huang Feng ay nasa maliit pa ring silid na iyon, na naliliwanagan ng liwanag. Hindi siya nakatulog nitong buong gabi. Ngayon, halos tapos na ang kalahating araw sa umaga. Kung ito ay isang normal na tao, sila ay inaantok, ngunit para kay Huang Feng, ito ay isang piraso lamang ng cake. Wala man lang epekto sa kanya. Siyempre, hindi pa rin nasisiyahan si Huang Feng na siya ay nakulong dito. Nang mabuksan ang pinto, naisip ni Huang Feng na ang mga taong iyon ay narito upang muling manggulo. Gayunpaman, isang malaking grupo ng mga tao ang pumasok, kasama si Direk Wang at ang iba pa na nakilala niya. Bakit ka nandito? Tanong ni Huang Feng. Huang Feng, okay ka lang? Tanong ni Direk Wang. Pagkatapos, sinabi niya sa direktor, bilasan mo at bitawan mo siya. No, don't worry. I was caught in a guddle. Kung hindi mo ako bibigyan ng explanation, hindi ako lalabas, sabi ni Huang Feng. Kung gusto niyang lumabas, siya na lang ang lumabas. Hindi niya kailangan ng tulong ni Direk Wang at ng iba pa. Ang mga taong ito ay hindi siya mapigilan. Ang nais ni Huang Feng ay isang paliwanag. Gusto niya ng paliwanag para sa namatay na driver at sa kanyang sarili. Hindi na lang siya nakapag-sorry at umalis. Gusto niyang makita kung mapaparusahan ang driver ng Ferrari sa huli. Huang Feng, ano ang nangyayari? Sabihin sa amin, sabi ni Profesor Huang. Halatang hindi siya naniniwala sa sinabi ng deputy noon. Walang itinago si Huang Feng. Sinabi niya ang buong proseso ng usapin, kasama ang kanyang sariling karanasan dito. Napakapangit ng mga mukha ni Direk Wang at ng iba pa. Napakakulit din ng mukha ng dalawang kinauukulan. Don't quibble. Ang mga bagay ay hindi katulad ng sinabi mo. Sinabi ng deputy kay Huang Feng. Talaga, masungit na sinabi ni Huang Feng, kung gayon, bakit gusto mo akong pilitin na umamin? Naaalala ko ang hitsura ng taong iyon. Anyway, hindi ako aalis kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag. Dapat maparusahan ang may-ari ng Ferrari. Paano ang may-ari ng Ferrari? Tinanong ni Profesor Huang ang kinatawan. Ang taong iyon ay isang mahalagang tao din sa bagay na ito. Hindi mo basta-basta madakip si Huang Feng at hindi hulihin ang taong iyon, di ba? Wala namang problema ang taong iyon. Bakit natin siya huhulihin? Sabi ng deputy. Joe ang apelyido niya. Siya ba ay mula sa pamilya Joe? Biglang sabi ni Director Wang. Naalala niya na binanggit lang ng deputy si Young Master Joe. Siya iyon. May kumpiyansa ang deputy nang banggitin niya si Young Master Joe. Sinabi niya, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Young Master Joe. Ang taong ito ang gustong i-blackmail si Young Master Joe at saktan siya. Ginagawa namin ito ayon sa batas. I don't care what's going on here. Mr. Huang, the higher-ups asked me to bring you there agad. Sumama ka muna sa amin, sabi nang dumating para iligtas siya. Hindi ako aalis. Umiling si Huang Feng at sinabing, hindi ako aalis hanggat hindi neresolba ang bagay na ito. Kumunat ang noo ng tao. Naunawaan niya na gusto ni Huang Feng ng paliwanag, ngunit ang kanyang gawain ay ilayo si Huang Feng. Kailangan niyang tapusin ang gawain. Mr. Huang, maaari na muna tayong umalis at pagkatapos ay harapin ang bagay na ito, sabi ng tao. Hindi, sabi ni Huang Feng. Ngayon tila ang may-ari ng Ferrari ay malinaw na hindi isang ordinaryong tao. Hindi alam ni Huang Feng kung tutulungan siya ng mga nakatataas na imbestigahan ang bagay na ito kung aalis siya ngayon, kaya kailangan niyang ipilit. Kabanata 1430, kumunat ang noo ng tao at gustong puwersahang kunin si Huang Feng. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, walang paraan para ilipat si Huang Feng. Sa oras na ito, napagtanto niya na minamaliit lang niya si Huang Feng. Ito ay malinaw na hindi isang ordinaryong tao. Huang Feng, bakit hindi muna tayo lumabas? Hindi maaantala ang sakit ng pinuno. Pinayuhan din ni Direk Wang. Alam niya na si Huang Feng ay dapat na mali at sinuportahan ang kanyang mga karapatan.
Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang oras. Kahit na ano, ang sakit ng pinuno ang pinakamahalaga. Maaari silang bumalik at pag-usapan ang bagay na ito pagkatapos na gumaling ang sakit ng pinuno. Sinabi ni Huang Feng, Director Wang, huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng paggamot kahapon, ang sakit ng pinuno ay kontrolado na. Kahit na manatili ako dito ng 3 hanggang 5 araw, walang magiging problema. Alam din ni Huang Feng na maaari siyang mag-tantrum, ngunit hindi niya magawang magbiro tungkol sa sakit ng pinuno. Alam niyang kontrolado na ang sakit ng pinuno kaya naglakas loob siyang magpilit dito. Kung delikado ang sitwasyon ng pinuno, hindi niya gagawin ito. Pero, kahit na kontrolado na ang sakit, mas mabuting gumaling ka 1 araw ng mas maaga. Kung tutuusin, napakahalaga ng pagkakakilanlan ng pinuno. Marami pa ring mga bagay na naghihintay para harapin ng pinuno. Sabi ni Professor Huang sa kabilang banda. Dahil dito, medyo nag-alinlangan si Huang Feng. Hindi niya pinansin ang puntong ito. Sa katunayan, ang pinunong iyon ay hindi isang ordinaryong tao. Marami siyang dapat gawin araw-araw. Isa pa, hindi pa siya nagre-retiro sa kanyang posisyon. Siguradong maraming bagay ang gagawin. Bagamat na-control ni Huang Feng ang kanyang karamdaman, malinaw na umaasa ang lahat na ang pinuno ay mabilis na gagaling at babalik sa trabaho sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, ang taong gustong puwersahang ilayo si Huang Feng ay biglang nakatanggap ng tawag sa telepono. Ang kanyang saloobin ay magalang, at ang kanyang mga binti ay tuwid. Obviously, kahit hindi siya nakikita ng kabilang partido, nirerespeto niya pa rin ang kabilang partido. Gayunpaman, saglit siyang nakinig sa telepono. Pagkatapos ay ipinasa ang telepono kay Huang Feng at sinabing gusto siyang kausapin ng pinuno. Si Huang Feng ay medyo nalilito. Hindi niya alam kung sino ang pinuno, ngunit kinuha pa rin niya ang telepono. Nang marinig niyang nagpakilala ang kausap sa telepono, agad niyang naintindihan ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ito ay isa pang pinuno na madalas na lumabas sa TV. At saka, nasa top 3 ang posisyon niya. Mas mataas pa ang posisyon niya kaysa sa naunang pinunong may sakit. Hindi inaasahan ni Huang Feng na hahayaan siyang sagutin ng kabilang partido ang telepono. Huang Feng, tama ba? Nabalitaan ko na ang nangyari sa iyo. Huwag kang mag-alala, ipinapangako ko sa iyo na ang bagay na ito ay iimbestigahan ng maigi. Hindi papakawalan ng mga gumawa ng krimen. Lahat sila ay mapaparusahan. Lumabas ka muna at gamutin si Old Lee. Ipaubaya mo sa amin ang iba. Nangangako kaming bibigyan ka ng kasiya siyang sagot. Sinabi ng pinuno kay Huang Feng sa telepono. Sige, naniniwala ako sa pinuno. Dahil dumating na ang malaking shot na ito, hindi na iginiit ni Huang Feng. Naniniwala siya na ang kabilang partido ay hindi babalik sa kanyang salita. Kung tutuusin, nandoon ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Bukod dito, kahit na bumalik siya sa kanyang salita, si Huang Feng ay may sariling paraan para parusahan ang mga moldita na iyon. Kaya lang baka mas matindi ang pamamaraan niya. Matapos ibaba ang telepono, bahagyang nagpuwersa si Huang Feng sa kanyang mga kamay. Naputol ang posas na nakagapos sa kanya noon, na para bang peke. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang telepono sa tao at sinabing, "Let's go." Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, nakahinga ng maluwag ang tao, si Director Wang, at ang iba pa. Sa wakas ay pumayag itong master na umalis sa lugar na ito. Magaling yan. Gayunpaman, magkakaroon pa rin ng mga taong walang mga mata. Nang makita ng deputy na gusto na talagang umalis ni Huang Feng, tumalon siyang muli at sinigawan si Huang Feng, "Hindi ka maaaring umalis. Ang bagay ay hindi pa naimbestigahan ng malinaw, hindi ka maaaring umalis." Panipi. Gulat na napatingin ang kinauukulan sa kanyang nasasakupan. After a long time, nag-react siya. Tapos, pinagalitan niya sa puso niya, "Idiot." Ang kasalukuyang sitwasyon ay napakalinaw. Ang tagapagtaguyod ng binatang ito ay mas makapangyarihan kaysa sa pamilya Zhou. Hindi siya natatakot sa pamilya Zhou. Naunawaan ito ng lahat ng naruroon, maliban sa representante. Bakit hindi niya namalayan na napaka-knave pala ng kanyang deputy noon? Hindi na kinaya ni Huang Feng ang kabilang partido. Pinaalis niya ang kabilang partido. Hindi pa tuluyang nailalabas ang galit sa kanyang puso. Sa huli, nabangga na naman siya ng lalaking ito. Hindi ba siya naghahanap ng pambubugbog?
Galit ding tumingin sa deputy si Direk Wang at ang iba pa. Ang Huang Feng na ito ay sa wakas ay handang umalis, ngunit siya ay talagang hanggal na lumabas upang pigilan sila sa pagkakataong ito. Ito ay nililigawan si kamatayan. Kung iisipin, gusto pa rin silang i-detain ng lalaking ito. Si Direk Wang at ang iba pa ay walang kahit kaunting magandang impresyon sa kanya. Hindi na nila hinintay na turuan siya ng leksyon. Nahirapang umupo ang deputy at may gustong sabihin. Sa huli, magsasalita pa lang siya ay napasuko siya ng mga taong pumasok mamaya. Ang kanyang mga kamay ay inihaw, at ang kanyang bibig ay nakabusan. Malinaw, ayaw ng mga taong iyon na baguhin ng tanga na ito ang isip ni Huang Feng at manatili siyang muli. Kung nangyari iyon, hindi matatapos ang kanilang misyon. Sa wakas ay lumabas si Huang Feng. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay lahat ay napasuko sa oras na ito. Ang ilan sa kanila ay tumingin kay Huang Feng ng may takot at kuryosidad. Hindi nila alam kung sino ang Huang Feng na ito para makapagdulot ng malaking kaguluhan. Sino ang mga taong dumating mamaya? Napakalakas at mayabang nila. Ipinadala ng taong kinauukulan si Huang Feng at ang iba pa sa kotse bago bumalik. Sa oras na ito, nabawi na ng mga tao sa loob ang kanilang kalayaan. Nagbubulungan silang lahat tungkol sa nangyari kanina. Ang isa sa kanila ay nagkaroon ng magandang relasyon sa kinauukulan. Pumunta siya sa harap at nagtanong, "Pinuno, sino ang mga taong iyon? Bakit sila napakayabang? Kahit kami ay hindi maglalakas loob na maglakad ng hayag na may mga sandata. Kami, ano tayo? Hindi naman tayo magka-level sa kanila." Naka-deprecating sabi ng kinauukulan. Yung iba hindi kilala yung mga yon, pero kilala niya. "Leader, sino sila? Bakit napakakapangyarihan nila?" Curious na tanong ng pulis. Nagtinginan din ang iba na nagtataka. The policeman said, sila ang mga personal guards ng big shots sa taas. They are the last layer of protection for those big shots. They are also the most trustworthy layer of protection. Usually, hindi sila basta-basta ay deploy. Hindi ko inaasahan na pupunta sila dito ngayon. Hindi ko alam kung swerte ba tayo o malas. Sila ang mga maalamat na internal guards. Bulalas ng pulis. Narinig ng mga taong ito ang tungkol sa mga panloob na gwardya, ngunit walang nakakita sa kanila noon. Sila ay isang napaka-misteryosong pag-iral. Direkta silang responsable sa pinakamataas na pinuno at may lisensyang pumatay. Kahit isa sa kanila ang napatay sa labanan ngayon, hindi sila maaapektuhan. Sila ang mga personal na gwardya ng pinuno at ang pinakamapagkakatiwalaang mga gwardya.